Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics. Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot, pwede nyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber, pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Shoutout nga pala sa ating migs na si Clifford from Pagbilao. Ang unang tanong ay mula kay Mix TV. Sino po ba talaga si Birheng Maria at Hail Mary? Kasi sa pagkakaalam ko ay isa lang sila. Para maliwanagan po ako kasi hindi ko alam. Ngayon ko pa lang ito malaman na may pagkakaiba po pala sila. Alam nyo, yung mga ugok na okultista lang nagsabi na magkaiba sila. Alam mo kasi, si Birheng Maria, yan yung nanay ni Jesus. Ang Hail Mary po ay titulo ng dasal para kay Birheng Maria. So, Hail Mary is just English na pagbibigay puri kay Maria or praising of Mary. Kaya nga Hail Mary. So, hindi pangalan ang Hail Mary. Yung mga ugok na okultista lang naman may sabi niyan. Kasi sabi nila si Birheng Maria, siya daw yung infinita diosa. Yung iba kasi dyan, hindi ko naman nila lahat, yung iba dyan, mga bobo, hindi nakapag-aral. Kaya hindi alam yung translation ng English into Tagalog. Kaya nag-iimbento na lang ng meaning. Kaya ngayon, ang daming naliligaw. Naging maestro pa sa YouTube. Si Birheng Maria, yan yung biblical na nanay ni Jesus, ni Jesus, ni Yeshua. Ang Hail Mary ay titulo ng kanyang dasal. Pagbibigay pugay kay Maria. O, yun lang. Ang ating pangalawang tanong ay from InSync. Ask ko sana boss, what if ako mismo ang may sakit espiritual? Paano ko po i-cleanse and magamot sarili ko po? May paraan po ba? Siyempre may paraan. Mas effective ang self-healing kaysa magpunta ka sa mga albularyo. Kasi ang self-healing, ikaw mismo ang susuko sa Diyos. Kunwari ito, Katoliko ka man or Kristiyano. So isuko mo ang sarili mo sa Creator, sa God the Father. So ipagdasal mo na ikaw ay proteksyonan at linisin. At merong paraan dyan. At merong mga, sabihin na lang natin, mga steps by steps na mga pamamaraan. Ito, based lang tayo sa majority ng mga Filipino na paniniwala, which is Catholic or Christians. Ganon. So kung ikaw ay Katoliko at naniniwala ka sa Saint Benedict Medal, so magandang first step yan. So mag-acquire ka ng Saint Benedict Medal tapos ipabless mo sa isang pari. Pagsuot mo na yan, tapos dinasalan mo, so may malaking possibilities na makikleanse yung buong katawan mo. Kung ikaw naman ay Christian, isang miyembro sa ibang sekta, so hindi naniniwala sa mga kwintas at mga medalyon, so magpa-pray over ka sa iyong pastor. Except na lang kung yung pastor mo maraming kabulastugan na pinagagagawa na sikreto lang, hindi talaga effective yan. So much better ikaw mismo ang mag-pray para sa sarili mo. So una dyan is yung mga basic prayer, yung turo ni Jesus, the Lord's Prayer, Our Father. Pagkatapos nun, isunod mo ang Psalm 91. Pagkasunod nun, saka ka magdasal para sa patungkol. Patungkulan mo yung Diyos Ama or Jesus Christ na bigyan ka ng lunas sa iyong spiritual na karamdaman. Pagkatapos nun, pwede kang magpaligo kung kaya mo namang maligo. Kumbaga, hindi siya kontra sa sakit na dinaramdam mo. Pero kung hindi mo kayang
iligo yung katawan mo. So kahit pamunas man lang. So isang maligamgam na tubig, lagyan mo ng kaunting asin, tapos bulungan mo ng prayer na Psalm 91. Kung ikaw naman ay naniniwala sa Saint Benedict Medal, bulungan mo ng exorcism prayer ng Saint Benedict Medal. Tapos noon, yun yung gawin mong pamunas sa katawan mo or paligo mo. At ang isa pang paraan is yung tubig na inumin. Lagyan ng kaunting asin lang, kaunting patak lang ng asin. Tapos bulungan mo ng Psalm 91. Or kung naniniwala ka sa Saint Benedict Medal na prayer, yung exorcism prayer niya, bulungan mo rin, idagdag mo. Yun yung gawin mong inumin mo na tubig hanggang sa gumaan ang iyong pakiramdam. To tell you honestly, yung iba kasi masyadong apurado, gusto nila parang sili na umaanghang kaagad. Hindi yan ganyan eh. Dahan-dahan yan. At saka hindi ka rin naman gagaling kung wala kang tiwala sa Diyos mo. At mas lalong hindi ka gagaling kung ang sakit mo ay physical. Tapos yung remedy mo ay spiritual. Kasi magkaiba po ang physical at spiritual na sakit. Huwag kayo magpaloko sa mga albularyo dyan, pinipirahan lang kayo. Na sinasabing physical ang sakit, sila yung gagamot. Hindi sana matagal na yung nagsara yung mga ospital. Si Doc Willie Ong, hindi naman gumaling sa albularyo ah. Pumunta siya ng Singapore. Doon siya nagpagamot sa cancer niya. Kasi physical yung sakit niya. Alam niyo mga migs, kung kayo ay madasalin at taos puso at taimtim ang inyong pagdarasal, huwag kayong matakot sa mga spiritual na sakit kasi mas malakas ang Diyos kaysa sa mga mangkukulam na yan o anumang sorcerer na magbibigay ng sakit. Kasi pag galing sa puso ang pananampalataya mo at wala kang ginagawang kabulastugan, tapos nagdidibusyon ka, hindi ka tatablan ng kulam. Kung makapitik man yan sa'yo, hindi yan malala. Kasi nagdarasal ka parati sa Diyos eh, kinakausap mo parati yung Diyos. At mas malakas ang anghel de la guardia mo kasi madasalin ka sa Diyos. Yung palusot ng mga mukhang pera na albularyo, sabihin sa'yo, kaya ka tinablan ng kulam kasi yung tumira sa'yo, ang gabay niya, katumbas ng isang arkanghel. Tapos yung guardian angel mo ay mas mababa yung ranggo. Hindi totoo yan. Kasi yung guardian angel mo, konektado yan sa source. Sino ang source? God the Father, the Creator. So paano niya matatalo yon? Ikonektado siya sa source. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit pa dating arkanghel yan na naging demonyo, hindi niya matatalo yung guardian angel mo kahit low ranking pa yan. It's because yung guardian angel mo nakapuder sa Diyos. At ikaw rin, nakapuder ka sa Diyos. Kaya wag kayong magpapaloko. Yung iba, physical yung sakit, sasabihin, kulam ka agad. Tapos pagkakaperahan lang. So ito in sync, magbase ka sa paniniwala mo. Kung Kristiyano ka ba or Katoliko or sa ibang relihiyon, ang mga dasal ng pananampalataya mo ang gamitin mo. Yan yung unang sandata mo. Ang next question ay username lang, walang pangalan. Bro, may tanong po ako sa iyo. Ang mutya ba bro kapag haplasan ng langis? Kung tumutuyo siya, ibig sabihin legit siya? Hindi. Ang mutya, pag hawak mo pa lang, binibigwasan ka na niyan ng espiritong gabay. So kung kaya mong paamuhin yung espiritong gabay, so doon mo pa lang masasabi na sayo na ang mutya na yon. Pero pag hawak mo ang mutya na yan, pag walang nagparamdam sa'yo, ibig sabihin, wala yang laman. Replika lang yan ng isang mutya. Hindi totoo yan na pahid-pahid ng langis, nilalagay sa suka kapag bumubula. Hindi totoo yan. Ang mutya kasi is para na rin yung cursed object. Isa yung object na sinasapian ng mga spirits. And usually na sumasapi dyan mga elementals. Yun yung magiging source of power mo. Kung kaya mong paamuhin yung elemental or kung ano yung kasunduan nyo. Yan yung tunay na mutya. Kung ang mutya mo, pag hawak mo pa lang, wala kang naramdaman, walang nagpakita, walang bumulong, wala yang laman. Replika lang yan. At lalo na pag binenta.
Kasi kung makapangyarihan yung mutya mo, bakit mo ibebenta? Kaya huwag kayong masyadong magpabudol dyan. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Ezekiel. Question lang po. Tanong ko lang po, paano yung leklay na nakuha dito sa Pilipinas? Walang leklay sa Pilipinas. Ang leklay ay ore. So isang uri ng ore. Either iron ore o kanumang klaseng ore. Huwag kayong maniwala dyan sa sinasabi nilang white leklay. Bato Omo kuno, white leklay. Hindi totoo yan. Ang Omo is calcite. At marami pang Omo na hindi naman galing sa kuweba. Yung mga ginagamit sa construction, mga ceramic bowls. Matigas din yon, kahit masuhin mo yon, hindi yon basta-bastang nabibiyak kasi galing yon sa factory. So iniinit yon, tapos hinuhulma na pabilog. Yun yung ginagamit na pang flooring sa construction para yun yung pangontra sa lindol. So wag kayong maniwala pag may sinabi na leklay na nakuha sa Pilipinas. Walang ganun. Ang huling tanong ay mula kay Marilo Laksamana. Hi sir, tanong ko lang po. Para sa iyo, ano ang pinakamagandang medalyon proteksyon sa masamang tao at mangkukulam, barang, etc.? Alam mo kasi, walang pinakamalakas o pinakamagandang medalyon. Nasa tao yan. Kung ang medalyon mo ay nagbibigay ng contentment or satisfaction sa'yo, kumbaga, hindi mo kailangan ng maraming medalyon, hindi mo kailangan ng maraming mutya. Ang dapat mong gawin, may tiwala ka sa nag-iisa mong medalyon at may debosyon ka dito. Kumbaga, galing sa puso, nagre-resonate siya sa puso mo, yung nag-iisang gamit mo. Walang medalyon na malakas. Alam mo ba yung malakas? Pananampalataya sa Diyos. Kasi ang medalyon, instrumento lang yan. Parang power bank lang yan. Ayoko kasing maging bias eh. So, para sa akin, nasa tao yan. Dapat kontento ka kung ano yung dala mong medalyon. Yan yung magiging pinakamalakas. Kapag kontento ka dyan. At meron kang tiwala. Pero kung ako yung tatanungin nyo, personal ko itong opinion na hindi ito generalize ha. Para sa akin, Saint Benedict Medal. It's because naniniwala ako kay Jesus at sa simbolo niyang cross. So, para sa akin, mas tiwala ako dyan. So, hindi ko sinasabi yan yung pinakamalakas. Ang punto ko is yan ang mas pinagkakatiwalaan ko na maililigtas ako. Wala akong tiwala sa ibang medalyon. Except na lang kung ang medalyon na yon, ang simbolismo ay related din kay Jesus Christ. Tulad ng miraculous medal, nanay ni Jesus yon. Tiwala din ako doon. Kasi nanay ba naman ni Yeshua, di ba? Kaya, yung may mga katuturan na simbolismo sa medalyon, doon ako tiwala. Pero pag yung mga simbolo ng mga medalyon mo ay hindi na biblical, kumbaga animist na siya, hindi na siya align sa spiritual beliefs ko, so hindi ko na entertain yun. Yun lang po, sana makuha nyo yung punto ah. Hindi yan nagbabase sa medalyon, nagbabase yan sa pananampalataya at tiwala mo sa iyong gamit. Yung iba nga hindi gumagamit ng medalyon, biblical na dasal lang, gumagaling nga sa kulam eh. Napapagaling nila ang mga sarili nila mula sa kulam. So yan yung isipin nyo. So yun na po, thank you. So ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So kita kits, until next topic, thank you.